So ano, umpisa natin? I think we can actually begin. Sige. Sabihin mo, Okay. facilitator, umpisa na. Okay, let us Okay? start, Okay. Brother Na mga kapatid, ilagay po ang Butch. ating presensya sa Panginoon Diyos. Ang panawagan ng ating Papa ay kailangan tayong magbigay ng pag-asa at pagmamahal lalo na doon sa mga mahihirap, mga dukha na walang maano. And ito ay ating gampanan isipin upang lalo pa tayong maging ganap na disipulo ng Panginoon Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin, lalo na po ang iyong awa at pagmamahal. Pinupuri ka namin at lahat ng sa langit, sa lupa at ilalim ng lupa ay bibigay pugay sa dakilang mong pangalan, Panginoong Kristo. Kami po ngayong gabi ay naririto, nagpulong-pulong upang pag-aralan po ang iyong mga salita. Dinadalain po namin, nagabayan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at ito pong mga salita mo po, Panginoon Diyos, ay tumimo sa aming puso upang lalo pa paigtingin ang aming pananampalataya at tuluyan po kami magbago at mamatay sa aming sarili at palitan ng iyong imahen, Panginoon Kristo. Andito po kami ngayong Panginoon Diyos at naari namin itong gabi at dinadalangin din po namin ang presensya ng aming Mama Mary na siyang magbibigay sa amin ng guide at protections ngayong gabi, lalo na kasama niya si Papa Joseph at ang mga banal na anghel na proteksyonan ng aming mga tahanan, ang aming pag-uusapan ngayong gabi, ang aming mga mahal sa buhay, ay dinadalangin din po namin ng proteksyon. Panginoon Diyos, gabayan mo po kami at lahat po ng papuri, papugay, pagsamba at pagbabasbas ay inagabad po namin sa inyo. Hayaan po ninyo, Panginoon Diyos, na kami lumapit sa inyo at tuluyan kaming maging kaysan nyo. Dati din na lang namin sa Panginoon Diyos. Amen. Okay? Sagutin ko lang ha. Ito yung uncle ko sa Amerika. Yes? Kuya Boy. Thank you, Ah, Brother Butch. mm, So, Espiritu Santo. Yes, Kuya Boy. okay, we are now in the, nasa pa na tayo, 25th Oo. Sunday in Ordinary Time, Year C. Yun. So, ang ating topic ng mga pagbasa ay tungkol sa Diyos o pera. Ano, God or money. Yan in simple terms. So, tuloy na natin. Pamilya. Brother Alex, Okay po. Gospel. Thank you po. So, our gospel for this coming Sunday, the 25th Sunday in Ordinary Time, is taken from Luke chapter 16, verses 1 to 13. Ang mabuti, pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw,
gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, pagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang mabuting balita ng Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus Kristo. Okay, so sino gustong magbigay ng summary? O pwede rin natin ituloy-tuloy sa paghihimay na lang. Pwede rin. Okay. So tuloy na tayo sa paghihimay-himay. Brother Quiz. Brother Quiz? Nagkakape pa yata si Kuis. Sabi mo ba? Yes po. Ayan na. Yan, sa talata 1 hanggang 2. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa isang katiwala na isinumbong? Ano ang napasyahang gawin ng may-ari sa katiwalang ito? Ito po. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Itinumbong sa kanya na inilustay nito ang kanyang ari-arihan, kaya pinapatawag niya ang tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Tuloy. Isulot mo sa akin muna buong pangangasiwa mo ang aking ari-arian. Pagkat muna ngayon ay hindi na ikaw ay katiwala ko. Okay. So, thank you, Brother Quiz. Brother Tunying, sa talata 3 hanggang 4. Ano ang sinabi ng katiwala tungkol sa kanyang sarili? At ano ang napagpasyahan niyang gagawin upang iligtas ang kanyang sarili? Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimbos. Hanggang 4. Alam ko na ang aking gagawin. Maaalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Thank you, Brother Tunying. So, Brother Alex, Apo. talata 5 hanggang 7. Okay.
Ano ang ginawa ng katiwala sa mga may utang sa kanyang amo? Ito naman yung ginawa niya. Isa-isa niyang tinawag ang may mga utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. Hanggang 7, Apo, Brother Alex. tapos na po, hanggang 7 na po yun. Kasi po yung susunod, pinuri na ng Okay. So, wala pa si Brother Butch. Balik tayo. Brother Kuis uli, sa talata 8, ano ang reaksyon ng amo sa ginawa ng madayang katiwala upang iligtas ang kanyang sarili? Pinuri na ang Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhan pinagmalas nito, sapagkat ang mga sanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga kamakadyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Okay na. Okay na, Brother Kuis. Sa Brother Tonying, sa talata 9 hanggang 10, ano ang sinabi ni Jesus sa pagpatuloy sa kanyang pagsasalita sa kanyang mga alagad? At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Thank you, Brother Tonying. Balik tayo. Alex. Sige po. Sa talata 11 hanggang 12, ano pa ang sinabi ni Jesus na talinghaga tungkol sa pamamahala ng kayamanan sa mundo at ng iba pa? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundo ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Thank you. Brother Alex, so balik tayo kay Brother Kuis sa talata 13. Sa pagtatapos ng pagbasa sa mabuting balita, ano ang pahayag ni Jesus sa paglilingkod sa Diyos? Brother Tonying, talata 13. Akala ko si Kuya Chris. Si Kuy, Ay, sorry. Brother Kuis pala. Sorry. Brother Kuis, talata 13. Walang magpapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat ang buutan niya sa isa't at ibigin ang ikalawa. Papaglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo magpapaglingkuran na sabay ng Diyos at ang kayamanan. Thank you, Brother Tonying. Ay, sorry. Balagi ko na baba. Ba't ako? Ba't ikaw nga ba? Sorry. favorite ka talaga, Brother Tonying. Parang may attraction yata yung pangalan. Oo nga.
Okay, so tanong o imay-imay? Ay, o keywords. Keywords Tanong, na. Brad Tonying, what can you ask? Teka muna, bakit nga ba pinuri ng may-ari yung ginawa ng Katiwaldas? Ha? Sabagay, kung ako yung Katiwaldas, ganun din ang gagawin ko eh. Tuso eh. Tuso po. Di Tuso siya. ba? Hindi. Kung ako yung Katiwaldas, ganun din ang gagawin ko. Pero mawalan ako ng trabaho. Saan ako kukuha ng pagkain ko? Di ang gagawin ko ngayon, yung mga may utang, paliliitin ko yung mga utang nila. Para may tatanggap sa'yo. Kung maaari pala, yung mga na discount sa kanila, kukunin ko. At siya pa, magkakaroon pa sila ng utang na loob sa akin. Pagkatapos, kung mga ilangan ako, tutulungan nila ako dahil may utang na loob sila sa akin. Actually, utang na loob lang kasi diniscount nga, hindi naman babayaran yun. Oo Hindi nga, naman yung pwede babayaran. ko nga rin yan sabihin, sige, 50, 50 na lang utang mo. O ang babayaran mo sa amo natin, 50, bigay mo lang sa akin yung 25. Contractor? May nang pamalakad yata ng mga kun no? Contractor? Mga flood control? Flood control contractor? Parang no, very timely yung gospel. Para natumbok natin, yung Tumbok na tumbok. gawain ng gobyerno. Hindi, pinapakita lang dito yung ng tao. Yung masyado bang ina-idolize yung pera. No? Pinapanginoon yung pera. Kesa yung yung Nasisilaw sila. pakikipagtapa talaga. Oo. Pero banda nga dun, nakapaloob din sa gospel na gamitin ninyo ang kayamanan ng mundo ito sa pagkakaibigan. I mean, Yes. siguro short of saying Good evening, Brother Boy. Good evening, Brother Boy. Short of saying siguro na gamitin nyo sa kabutihan yung pera instead na sa kasamaan. Kasi nandun nakalagay yung Wag muna tayong pumunta doon sa ang pag-usapan muna natin, yun dito nga, yung pagpupuri ng Panginoon doon sa katiwala. So, ang nakita ko nga ba, ang tanong ko kasi, ano ang dahilan? Bakit pinuri ng Panginoon, ng amo, yung katiwala doon sa ginawa niyang pamamaraan upang siya ay guminhawa naman dahil mawawalan siya ng trabaho. Kaya so mukhang tama yung ginawa nung katiwala, kaya naman pinupuri siya nung kanilang Panginoon. Okay? Kaya sarcastic yun. Kasi parang meron kasing mga nagtatanong, bakit pupurihin? Masama yung ginawa nga niya, di ba? Yun, para may sarcasm yun. Oo nga parang merong baliktad di ba? Actually, dapat hindi mo... Ang dating po sa akin nun is sarcasm. Hindi po siya talaga papuri as in the real sense of papuri. Kasi nga... Parang kung yung wala siyang approval, basta kinuan lang niya yung tawag doon. Kaya nga dun sa... Binati lang yung approach niya, pero hindi niya in-approve yun. Kaya nga kasi sa nakaligtas siya sa sitwasyon niya Oo, kaya nga sa talata, 10 pa lang nakalagay ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So para sa akin parang sarcasm yun Hindi naman siya talaga papuri in the real sense. Kasi may karugtong pa po mga talata. Hindi natin pwedeng i-judge yung talata lang na iyon na pinuri nung nung amo, yung kanyang Siguro, sa way of the world, yun yung sinasabi, na tuso siya. Oo, Tuso tama. siya.
In Yun ang way reality, ng mundo, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga pinakita ay, dito sa bandang hulihan na talata, oo naman, pagdating sa di Panginoon, ba? hindi, O, mali yun kaya, sa Diyos. kaya po Pero yun yung sa kamunduhan kasi yung ano eh. Kaya nga di ba dun sa huling talata sa ikalabing-tatlong talata, hindi mo pwedeng pagsilbihan ang dalawang Panginoon. Mm. Either na kasusuklaman mo yung isa at saka kapupuutan mo yung ang tawag dito, kapupuutan mo yung isa at saka ano yun, iibigin mo yung ikalawa. Pagka lilingkuran ng hindi, tapat-taas, hahamakin ang ikalawa. Yun. babalikan ko lang yung talata 8, yung huling-huling mga salita sa talata 8, yung sinasabi, sapagkat, di ba nga, pinuri ng Panginoon yung mandarayang katiwala, sapagkat ang mga makaslibutan ay mas busay gumawa ng paraan kesa Mga makadiyos mga makadiyos. sa Yun na paggamit nga ng eh. mga Tayo bagay na ng nga yung mundong mga ito. makadiyos. Mas magaling pa yung mga taong sa libutan, mga mandaraya, kaysa sa makadiyos. Di ba meron pagkabaliktad? Kasi nga po, yung mga makadiyos, they are not prone to doing yung evil na ways of gaining wealth. Makadiyos Po. hindi mandaraya. Hindi kasi sila mandaraya. Yung makadiyos, syempre makadiyos sila. Alam na nila yung gusto ng Panginoon. Oo Hindi nga, naman gusto ng ay Panginoon yung bakit? mandaraya, di ba? Bakit nga ang pinupuri nga yung mandaraya kaysa doon sa mga makadiyos? Tingnan mo, Sa ang akin nga po, pinupuri nga, sarcasm. It is sarcasm. I mean, hindi talaga siya pagpuri. Di ba? Ang dating po sa akin, sarcasm siya eh. It's in the negative, hindi siya talaga papuri. I don't know, kayo po. Ako kasi ganun yung dating sa akin. Pinupuri siya maaari kasi yun yung way of the world na alam niya. Magaling siyang gumawa Mm. kasi makamundo yung kanyang pag-iisip. Hindi siya makadiyos. Yung makadiyos, syempre, hindi siya gagawa ng ganoon. Kasi alam niya yung pandaraya, hindi gusto ng Diyos. hindi kasi ang sarkasm, pag nagsalita ka, kausap mo yung tao na kinakausap mo, pinupuri mo. Pero sa totoo lang, hindi. Yun ang sarcasm. Yun Pero nga po. hindi naman niya, ito, kinukwento lang dito sa talinghaga na pinuri pa nga nung Panginoon yung katiwaldas. Actually nga, Hindi. Kaya siguro tayo nalilito, no? Kasi parang ano eh, yung taong mayaman, ano ba, parang masasabihin to, parang recognize natin na siya ang Panginoon. Di ba? Hindi naman siya ano, ito parable to eh. Yung taong mayaman tsaka yung manggagawa. Ngayon yung manggagawa, tuso nga. Yung yung may-ari ng property, hindi niya alam yung ginagawa. Hindi niya alam na Pwede ganun. kong basahin tong komentary dito. sige, Brother Hector. Yeah. Kasi sabi niya, the master commended the dishonest steward for his prudence. For the sons of the world are wiser than in their own generation than the sons of light. So, ang commentary dito, the master, although cheated by the debt reduction, commends the steward for his shrewdness. He recognizes that the steward's last-minute efforts proved successful in winning the favor of the debtors and making his financial future more secure. The unjust strategy of the steward shows that he was motivated by an entirely selfish concern for his own temporal welfare. Jesus points to the steward as both an example and a warning. Number one, as an example, the steward shows how to expend every effort in making use of our means to prepare for the future. Just as his cunning won him a comfortable living in the houses of his master's debtors, so believers are challenged to make friends by almsgiving in order to be received into eternal habitations. As a warning,
The steward is intended to characterize the attitude of the Pharisees who have been listening to Jesus since and who are charged with being lovers of money in 16:14. It is implied that the Pharisees are despising God by their devotion to mammon. That is, Money. they seek not eternal riches, but the esteem of men and the temporal comforts of this world. Yun. Yun ang commentary. In short, So may pagka-worldliness yung ginawa niya. Nga po. Parang pinotekta niya sarili niya sa pagkakatanggal sa kanya. Although, in a way, Pinuri nga siya because of his nabawasan siguro yung prudence. text ng mga nagkautang, di ba? Kasi binawasan niya eh. Yun, actually, pinuri siya because of his prudence, yun, tsaka yung shrewdness nga niya. Kasi nga, nagawa niya ng paraan para ipahaba yung ano niya eh, magkaroon siya Tulad nung sabi na yung sa oil, ang sinisingil daw doon, 100% na profit. Eh ngayon, hinatin niya, 50% na lang. 50% na lang. Kaya rin. Kaya Samantala nagkautang yung na to, grains, parang masecure niya na meron 25% siyang lang. matutuluyan. yung mga huling salita rito na sinasabing mas mabuti pa nga kaysa yung mga makadiyos. Tama ba yun? Nakalagay dito, mas mahusay gumawa ng paraan, hindi mas mabuti. Mas magaling gumawa ng paraan, pero hindi approve ng... Pero hindi yun approve. Hindi po yun mas mahusay. Kaya mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ibig sabihin yung mga makadiyos hindi marunong gumawa ng tamang paraan? Hindi po. Ang pino-point out kasi dito, mahusay silang yung manuso, hindi yung hindi ito yung gusto ng Panginoon. Kasi yun nga sinabi ko kanina, 'di ba, yung makadiyos dahil alam na nila na against yun sa kalooban ng Diyos na manuso ka ng tao, yung lamang ka. 'Di ba? Kaya nung nangyayari ngayon, yung mga contract. Parang grease money yun, grease money. Yes. Hindi mo naman pera yun eh. Bakit magkakaroon ka ng ano doon sa pera na yun na hindi mo naman pera? Magkakaroon ka ng cut, kumbaga. Pero hindi actually cut eh. Utang na loob yung inaano dyan eh. Para lang siya meron niyang mapupuntahan kung sakaling maalis siya doon sa pangangasiwa. Kasi nga binigyan niya ng pabor eh, di ba? So pwede siya humingi ng pabor. Yun lang naman doon. Pero in essence po, hindi yun yung talagang kinalulugdan ng Diyos. No, ng Diyos hindi naman Diyos itong nagpupuri. Yung may-ari. Amo nga po yung amo. Kasi nga po, hindi naman Diyos ang nagsasabing nagpupuri ang Diyos. Yung amo. Brother, kasi nga po yung binasa nyo doon, di ba inanagay niya na, kasi nga parable ito eh. Kino-compare niya din dito yung Diyos mismo yung amo. Na, itong ano kong to, hindi, yung katiwala kong to, yung nangangasiwa ng aking kayamanan, niloloko ko. Aalisin ko na yung kanyang pangangasiwa. Pero, ginawa ng paraan para hindi siya mahirapan. Kasi nga sinabi... Paggamit ng mga practices of this world. Yes. Binigyan mo ng pabor yung isa, binawasan mo utang niya. Oo, siyempre, kasi parang ma-accommodate dito, ayaw niya mahirapan eh kasi hindi nga siya marunong magbungkal ng lupa, hindi siya ayaw na nahihiya naman siya malimos. Di ba? Biro mo from meron to wala. Ang napansin ko, baka naman kako, itong mga makadiyos nito, mga makadiyos lang ito sa panglabas. Ibig sabihin, kagaya marami na yung ganyan eh. Simba ng simba. Attend ng mga prayer meeting. Pero, panglabas lang yun eh. Sa kalooban nila, hindi tunay ang kanilang pananampalataya eh. Maraming ganun. Parang in a way, parang tinatamaan din niya yung mga pariseyo eh. Mga pariseyo. Kasi ganun ang gawain nila. Ganun. Tama. Yung mga pariseyo mga tinatamaan dito. Para magkaroon sila ng... yun yung example nga nung praise sila ng mga nakakita sa kanila. Yung nangangasiwa. Parang naano doon sa mga pariseyo. Kasi yung mga pariseyo, ang nila, hindi naman talaga yung kaloob ng Diyos eh. Ang gusto nila yung self-esteem, yung makilala sila, yung fame.
And then yung Mm. fortune din, yung yung kaperahan, yun ang gusto nila. Pero hindi naman yun yung gusto ng Diyos. Yun po yung pinupunto pag binasa nyo ng buo yung in essence, yun yung pinupunto na hindi yung pera ang ang mahalaga. Ang mahalaga is yung pagsunod mo sa Panginoon. Kasi di Ay, ba ako naman. mga Pariseo, sinusunod nila by mouth lang pero by action hindi. Ito, basahin ko yung Sige. yung sa komentaryo na nakuha ko. Sabi dito, the takeaway from the parable is not to imitate the dishonesty of the steward Yung. or to act prudently when we are sinning or doing something wrong. The key takeaway is to look at how we are using our wealth during our brief lifetime. The steward in the parable made sure to be on good terms with his master's debtors so that they would welcome him into their earthly home when he was fired by his master. Yun, nasabi dito. Yun. Add ko Okay lang na ba, yung Brother sabi ni, Tony? ni brother, pasensya na. Kausap po yung uncle ko sa US eh. No Okay. problem. Ito, dadagdag ko to make, Jesus does give us a teaching on how we use material goods. Make friends for yourself by means of unrighteous mammon, so that when it fails, they may receive you into the eternal habitations. To inherit eternal life, then there is no need to accumulate goods in this world. But what matters is the love we will have expressed in our fraternal relation. So, this therefore is Jesus' invitation. Do not use the good of this world only for yourself and for your selfishness, but use them to create friendship, to create good relationship, to act with charity, to promote fraternity, and to show care for the weakest. So, ibig Yun ang sabihin, priority, fraternal yun yung relation. sinasabing shrewdness. Oo nga. So hindi niya talaga pinupuri yung 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 gawain. ang pinupuri niya yung creativity nung tao, pero ito, sinasabi niya, kailangan din creative din tayong sumusunod sa kanya. At ito ang gusto niya, gamitin mo to create friendship. Gamitin mo to create good relationship. Gamitin mo to act with charity and to promote fraternity and to show care for the weakest. Tama po. Agree. Yan na nga po yung komentaryo dito sa verses 9 hanggang doon sa 13. Pero yung mga verses yung verses 1 hanggang dito sa 8, lang yan eh. Talinghaga lang yan. Talinghaga. Pero ang kaya nga, nung magpatuloy si Jesus ng pangangaral, ang sinasabi niya na ngayon, yun yung sinasabi mo, Brother Butch. Kanya nga. Kanya nga, ang andito, kung sakali man ikaw, kailangan maging para ka na matalinong matching. Gamitin mo to sa ikabubuti ng iba o ikabubuti ng karamihan para maging daan mo patungo sa langit. Yun naman ang doon. Doon sa Leave the World po, ang nakalagay naman doon sa talata na yun, for the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light. Sabi dito, the steward represents the enthusiastic response which people of this age show in their dealings with one another and contrast sharply with the lackluster response of the disciples to Jesus' kingdom. Aray, sakit yan Sakit yan Kaya sa admonition niya na kailangan matalino kaya din. siya parang sarcasm ang dating sa akin talaga na. Hindi naman niya talaga pinupuri yung siguro in-appreciate lang niya yung shrewdness or yung prudence nga yung means niya. Pero kasi nga 'di ba the tawag dito, may saying tayo sa moral theology, the means does not
Ano? Justify Justify the the end. end. The means just doesn't justify the Doesn't end. justify the end. The end just The doesn't end. justify the means. Baliktad. Baliktad. Kanina. Hindi, the means then doesn't justify the end. But parang ano na eh. But the end doesn't The end justify the doesn't means. justify the means. O kung may Okay. gigiman. Okay na yun, Brother Astig? Okay. Sabi nyo, Hindi siya naman. naniniwala. Okay, kailangan magkomentaryo ka kasi we Hindi learn siya, from, ano. tandaan mo, we learn from each other. Oo. tama nga po. Tama nga po. Ngayon, dito naman po sa verse 11, ang sinasabi rito, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanglibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ano yung tunay na kayamanan? At sino magbibigay sa iyo yung ng tunay na kayamanan? Sa tingin ko, eternal life yung tunay na kayamanan. You will not be entitled with eternal life kung ikaw dito pa lang sa mundo mandaraya ka na. Hindi ka makakapasa, diba? You will not gain eternal life kasi hindi naman yun ang gusto niya, hindi naman yun ang kalooban niya. That is the true riches. No. Eternal life. Diba? Saka yung sumunod niya sa verse 12 naman, no? Ang sabi, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Para sa iyo. Sino magbibigay sa iyo ng para sa iyo? So meron talagang para sa iyo. Bakit hindi niya ibibigay sa iyo yun? Para sa iyo na ngayon. Hindi ka kasi honest. Kasi nga sabi dito, Trustworthy. hindi ka trustworthy, oo. Hindi ka mapagkatiwalaan doon sa kayamanan ng iba. Kayamanan ng iba ba't pakikialaman mo? Hindi, baka pag binigay sa iyon, imbis na mapabuti ka, mapariwara ka. Yun. Kasi di ba syempre, depende naman sa bigay niya Ibibigay niya yung hinihingi natin if makaka-glorify ba yun sa kanya at kabubuti natin. Pero kung hindi, bakit niya ibibigay? Parang short of saying. Unless ikaw ay nakita yung puso mo nakatuon sa kanya, so pag binigay niya, alam niya hindi mo gagamitin para sa pansarili mo, sa pamilya mo lang. Gagamitin mo rin ito upang, yung sinabi ko, makatulong, establish good relationship, fraternity, at charity. Ibig lang sabihin, magiging maayos ka na steward. Kasi ang lahat ng kayamanan ng mundo ay para sa lahat, hindi para sa iilan. Kasi sabi nga natin, ano bang steward, di ba? Ano lang naman tayo, tagapamahala lang tayo ng kayamanan. Hindi mo atin yun. Hindi mo ba alam ng kayamanan? Hindi mo alam ng kayamanan ng Pilipinas, 20 pamilya lang accounts for 60% of the Philippines wealth. Hindi ko alam yan. Yung Henry C, ano yung po mga yun? bilyar. Yun po ang problema nila kasi nga talagang yung distribution of wealth talaga ng Pilipinas is napakalayo. Napakalayo. Pero dito nga sa ebanghelyo nga ito, pinapakita nga yung ano ba talaga ang mas mahalaga. Di ba? Kasi nandoon sa huling talata, di ba? Pero ang mahirap sa distribution, yung corruption, yung Yes, precisely. Kasi nga, alam karaniwan ng mayaman. Kanya nga may kasagutan dyan sa first reading, bro. Ay, Nikki, second reading, sinabi ni St. Paul, na we have to pray for them so that they will be converted. Pag na-convert na sila, then they will use the wealth, restitution. So, kulang pa rin. Brother Butch, kulang pa rin yung panalangin natin para sa mga contractors. Kasi gumagawa pa rin sila Hindi pa rin sila nako-convert. Gamitin natin yung kalooban ng Panginoon. Bro, gamitin natin yung 2 Chronicles 7 verse 14. If my people will only turn themselves, then I will, di ba? Make their land prosper. Basahin natin. 2
2 Chronicles 7 verse 14. Hindi ko inaano yan eh. Iba kanta yan ni Jamie Rivera. Jamie Rivera. My people will humble themselves. Yan. Humble themselves. So, ibig sabihin nun, kailangan talagang manalangin tayo na mabuti. Kasi, No, basahin ko na. sige, bakibasa mo. 7:14. 2 If my Chronicles people 7:14. who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. So, ibig sabihin yan, pag heal the land, aayusin niya tayo. So, yung bagyo na naninira, kaunti na yung darating. Pagyayamanin tayo yung sa karagatan natin. At ilalayo tayo doon sa pagsamantalang mga bansa. Katulad ng China na binubuli tayo. Lalayo tayo. Kasi may protection ka na ni Lord. So, ang ano doon, humble yourself. Turn to God. So, kung yung mga tao, hindi lang iilan. Dapat panalangin natin na lahat, gobyerno, simbahan, mamamayan, kailangan talagang magpakumbaba, lumapit sa Diyos, manalangin, upang ang Panginoon Diyos ay patawarin ang kasalanan ng bayan at pagyamanin ng ating lupa. Okay. Tatalakayin po natin yan sa ikalawang pagbasa. Okay, keywords muna. Sandali lang, sandali lang, Cardinal. Sino ba sa... Meron lang ako sa pangkatanungan. Yung sinasabing tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tama naman. Sino ba yung dalawang Panginoon na yan? Money nga at saka ang Diyos. God and money. God and mammon. Mammon. Yung mammon, kainin mo na lang, Masarap yung mammon. Mammon kasi is a Greek word. Greek word. And For for wealth. Material things. Basta, hindi lang pera. Material goods. Oo. Okay. Kasi so, halimbawa ako po ay mananampalataya at ako ay mayaman. Yung ba kayamanan ko, dapat matatawag ba nating Panginoon ko yun? Depende sa paggamit. Depende sa paggamit. Steward tayo Steward Kasi ang Panginoon mo, walang mahalaga sa iyo, kundi pera lang. Yun. O yung material mo, walang mahalaga. Yun yung ina-idolize mo. Yun ang isasabi na, kung yun ang mahal mo. Diyos mo yun. Ngayon, kung ang Diyos, Panginoon. Pero pwede kong mahalin ang aking Panginoon, ang Diyos, at pwede ko rin mahalin ang aking kayamanan. Oo, pero unahin mo muna ang Diyos bago kayamanan mo. Walang problema doon. Pero mamahalin ko parehas. So, pwede kong paglingkuran yung aking Panginoon, paglilingkuran ko lang yung kung saan nagmumula yung aking kayamanan. Paano mo paglilingkuran ng kayamanan mo? Sige. Paano? Isa lang master mo. God Almighty. Yung pinanggagalingan ng kayamanan ko, yun din ang aking yun din ang aking bibigyan ng importansya. Ibig ko sabihin. Kunyari, ako'y contractor, naghahanap buhay ako, malaki rin panahon ang dapat kong ilagay doon sa aking hanap buhay para magpatuloy ang aking pagyaman. Hindi ko sinasabing tatalikuran ko ang Diyos. Pero gawin mo in a manner na ayon sa utos ng Diyos, di ba? Hindi yung magnanakaw ka, gano'n, tama yun, siyempre. Illegal ways, hindi rin yun, hindi rin pwede yun. Natural. Pero kung malinis naman lahat, legal ang paggawa mo ng patakbo ng business mo, wala kang inaapakan, wala kang dinidehado, yun okay lang yun. Gano'n, di ba? Kasi yan ang ways ni God .
O, pero kung didiskarte ka, diba? Ito yung ginawa nung steward dito, dumiskarte, di ba? Hmm. Diskarte ang ginawa niya. Anyway, masakit ang ulo ko. Kamusta biyahe mo, brother boy? Nako, ang, ang hirap mag-drive sa gabi. Oo. Nasisilaw ka, Oo nga. medyo madilim, di mo makita. Minom ka maraming tubig para maibsan yung baka dehydrated po kayo. Tapos na ba tayo dyan sa sa gospel? Kuha na tayo sa Uh, Ah, meron lang, keywords meron ng lang akong gospel. gustong basahin na prayer sige po. related to the gospel. Oh. Sabi dito, Lord God, I choose you. Earthly wealth cannot claim my heart. It is passing, but you are eternal. Okay. It pleases for a moment, but you give eternal joy and lasting happiness. Move my heart to use my wealth to alleviate the sufferings of those around me. Amen. Amen. So, yun yung paggamit ng pera para makatulong sa iba. Hindi lang Kasi pag tinamit mo yun, nakatulong ka, hindi para itaas ang pangalan mo, katulad ng mga politician, ang mga tinulungan mo, magpapasalamat sa Diyos dahil nagpadala sila ng anghel sa iyong katauhan. Yun ba yung Oh. Amos nung sa Amos? Kasi, Brother Tunying, gagamitin mo yung pera para mabigyan ng kalulatian ang pangalan ng Diyos. So ikaw, naniniwala ka sa Diyos, nagpupuri ka, nagbibigay ng kalwaltian, ganun din dapat yung mga hindi nakakakilala, lalo na yung mga aping-api. Ngayon, pag sila nabiyayaan at napagaan mo, nagkaroon sila ng pag-asa, magpapasalamat sila sa Diyos dahil sa ginamit ka ng Diyos upang sila makita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Yun ang paggamit ng tama ng iyong kayamanan. Gagamitin mo to upang mabigyan ng pag-asa upang sila magbigay puri sa Diyos. Ikaw ang instrumento ginamit. So, ang dapat ng papuri lahat sa Diyos, hindi sa atin. Kasi yan ang kahinaan ng tao, hinahanap niya na siya ay dapat makilala. Siya ay mapuri, mabigyan pugay. Yan ang iiwasan natin. Dapat ang bibigyan mo ng pugay, papuri, only God. No other else. Or nakita ko yan sa Reels kanina, yung King Hezekiah ba yun? Na binigyan pa siya ng 10 years ba? 15 years? 15 years. Yung tapos nagpakita pa totoo yung pinabalik yung araw. Oo, kaya lang, hindi niya hindi niya glorify ang Panginoon. Oo, hindi niya He glorified himself, pinakita niya doon sa mga mga ibang mga namumuno ng ibang bansa, yung kayamanan niya. Kanya yun ang ginamit para siya lusubin. Kaya mali pride. Pride daw yan, pride. So, Brother Tunyeng, yun yung kasagutan na hindi mo dinodiyos yung pera. Ginagamit mo ang pera para magbigay kaulatian sa Diyos. Yun naman ang doon naman gagamitin ni Katunying yung kanyang kayamanan. Wag lang sa sa wala ka sinasabi. Unang-una, paano ko gagamitin yung kayamanan ko sa mabuti o sa masama? Wala naman ako yaman. May utang pa nga ako kung bigla kang patamain sa loto ni Lord. Ayun! Diyan tayo mag-uusap. Tumaya ka muna. Medyo lumalaon na po ang gabi. Baka kailangan nating... Ano pang keywords? Keywords. Ano na ang keywords? Prudence. Ano ba yung una? Ano ba ang keywords na ginamit? He who is faithful in little is faithful also in much. Shrewdness. Ayan, shrewdness. Yung shrewdness, ayan. Tiwala. Trustworthy. Dishonesty.
Honesty, such a lonely word. Unrighteous mammon. Sorry. Kainin mo na lang yung mamon mo, brother Tinying. Ano ba yung mamon na yan? Meron bang keso yan? Tanong mo kay Kuis, baka meron sa Cindy's yung mamon na may keso. Marami tuloy. doon. Marami Pena? ensaymada. Marami doon. Meron pa ba? First reading na? Ayun daw, ensaymada daw. Okay na po. Okay na. First reading, si Brother Kuis. Kuis. Voice reading, Kuis. From Amos. 4-7. Ang unang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayo sumisikil sa nangangailangan na kayong umaapi sa mga dugha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kami natapos. Ang mga araw na pamamahinga, hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inaani. Kailan ba ang matatatapos ng araw na pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Marinig ah. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamamili sa halaga ng isang pares ng sandalyas. Amin na bibilihin bilang alipin ang taong dugha. Pati ang tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas ng halaga. Sumusumpa ang Panginoon ng Diyos ng Israel. Hindi ko maipapatawad ang masasama nilang gawa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Okay, so tuloy tayo sa pagkimahimay. Brother Boy. Sa talata 4, sino ang tinukoy ni Amos, ni Propeta Amos, na kailangan mapakinggan ang kanyang sasabihin? Ano ang ibig sabihin ng Amos? Amos. Ha? Propeta. Propeta to Propeta siya. Amos. Sige. Pakinggan nyo ito. O katunying. O kayong nananakmal ng pagkailangan at ang inyong pinagkukulang ang dukha sa lupain. Hindi ko maintindihan yung binasa ko. Pakinggan ninyo ito, kayong Yung sumisikil sa mga nangangailangan nangangailangan at kayong umaapi sa mga sa dukha. mga dukha. So, sa English, mas maintindihan mo siguro. Mas madali. English. Ano to yung mga mandaraya ito, parang hear this. Yung mga nag-abuse ng mga nagsasamantala sa privileges nila. Sa Parang mga, talagang Oo. parang itong pagkakataon nito yung sa panahon natin Oo. Ano ba tawag dyan? Yung gano'ng ano? prophetic. Prophetic. Very prophetic. Oo. Sana nadidinig nila ito. Yeah, sa English. Hear this, you who trample upon the needy and bring the poor of the land to an end. Yun. So, sa talata 5, Brother Butch naman. Ano ang ibinulgar ni Propeta Amos tungkol sa masasamang balak ng mga taong mapang-api sa kapwa nila? Sinasabi ninyo, kailan kaya matatapos ang New Moon Festival? Okay. Kasi taglis itong akin, ha? Oo nga. Okay. Galing nga. Para makabenta na kami ng butil.
Kailan kaya matatapos ang Sabbath para mapabili na namin ang mga wheat, Digo. trigo? Tataasan namin ang presyo, dadayain ng panukat, at gagamit kami ng madadayang timbangan. Grabe, ano? Oo. Talaga. Sa pandaraya. Talaga. Harap-harapan, ano? Ito yung ano, talagang sinasabi na ang Diyos nila ay si Mammon. Di ba? Kasi gagamit talaga ng lahat ng pandaraya para na makakuha ng pera. Parang ghost project, ano? Oo. Oo. Hindi, bakit naman po? Walang ginawang Bakit? project pero may pera. Oo. Tanong ko lang po, bakit naman po sila inip na inip? Gaano ba katagal ang Sabat? Hindi, actually, hindi Sabat lang yan. Pati yung liturgical celebration. Nila Nila New at that Moon. Mga ano yan, isang linggo yun. May pagdiriwang. Yun. Kasi nasususpend yung business siguro nila. Oo. Kaya atat na yung mga businessman. Para Kasi maituloy ano yung yung holiday eh, hindi sila makapagbenta. holidays. Bawal. Bawal ka magnegosyo. Oo. Bawal ka mag-harvest. Kapag Sabat, bawal din, di ba? Bawal gumawa. So, hindi Okay. lang yung Sabat isang araw. Brother Alex, Opo. next. Sa talata 4, ano pa ang masasamang balak laban sa mga dukha? Ika-4 po? 6. Kanim. Okay. Ito po, bibili namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang 1 pilak. Grabe. At ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng 1 pares na sandalyas. At ipagbibili namin ang ipa ng trigo. Grabe ang pandaraya. Ano? Kita mo Walang kung paano pa sila ganun, ng slavery? Lahat ko na. Kayamanan. Gugulang talaga sila. Yan yung, ngayon yan, hindi slavery tawag dyan. Human trafficking. Trafficking. Mm. Dito kasi ipa eh, pero doon sa ibang pagbasa, ang ano nakalagay doon ay Andito, refuse of the wheat. Tama, ipa nga. Refuse of the wheat. Yung ano. gagamitin. Asan na yan? Ayan, yung mga trigo. May ibang term na ginamit doon sa ibang ano eh. Sa ibang pagbasa. No, tapusan muna natin ang kwan. Sige Reading, ha? po. Go ahead po. So, last verse, si Brother Tonying sa 7 talata. Ano ang hatol ni Yahweh sa mga mapagsamantalang tao? Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipapatawad, maipatatawad ang masasama nilang gawa. Galit na si Lord. Okay, tanong. Yun. Anong tanong nyo? Yung pala yung ano, doon sa ibang pagbasa, I mean, sa Hindi ko ibang makakalimutan ang kanilang mga ginagawa. tulyapis ang tawag doon sa ipa. No, tulyapis nga. Yung mga walang laman na ano. Naman. Oo. Yung ipa, ang tawag niya ipa. Hindi nga po, doon sa iba pong Biblia, Tulyapis. yung nakalagay tulyapis instead na ipa. Dito sa akin, tulyapis. Oh, yan. Ipa po yan, tulyapis ng trigo. Oo, maninipis yan na tulya. Wala pong laman na na butil. Sa English, parang refuse of the wheat. Tama. Oo, refuse. Para ma-waste. No? Yung ginagawa sigurong yan, darak. Pero ibebenta pa nila yan, ano? Ibenta pa Sa nila. mga kwan? Sa mga gutom? Loko Dahil wala silang pambili? Very bad. Ano po ba? Ano na? Keywords na po ba? Kung wala nang tanong, tuloy tayo sa keywords. Okay. Umapa tayo sa mga mahihirap. Ano yan? Si Duterte? Hindi naman literally pumapatay. Siguro naniniil.
Di ba? Wala namang binanggit na pumapatay eh. Hindi, meron sa akin sa number 4. Pakinggan ninyo ito kayo mga umaabuso sa mga nangangailangan at mga patay sa mga Sumisikil. mahirap. Sa akin kasi sumisikil sa mga nangangailangan at Hindi, kayo English umaatid naman, sa and mga dukha. destroy the poor of the land. Opo. Pero hindi po physical death, kundi paniniil or Kaya, paninil, pananamantala. Ito sa Bible ko, trample upon the needy. Trample o yun. Apakan nyo sila. Pag-apak sa ano. Ano, gusto nyo, paniniil na lang. hey, Dito sa akin, sumasakal eh. Yun na rin yun. Sumasakal. Same. Same. Sumisikil. Dito sa akin, economic injustice and materialism. Opo. naku, patay ang mga kontraktor. Nilagay ko na rin yung ano pa. Deal deceitfully with false balances. Tama ba yan? Deceitfully. Number 5, taasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan. Deal deceitfully. At Ano dadayain sabi? namin sa timbang ang mga mamimili. Hindi ba ayaw ng Diyos masama yung sumusumpa? Sa Diyos. Curse? Pangalan Yung ng curse? Diyos ang ginamit mo. Dito sabi sumumpa si Yahweh. Di ba bawal yun? Siya naman ang Diyos eh. So talaga sa ating mga nilikha niya ang bawal. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos upang sumumpa ka. Siya yun eh. Di ba? Masasamang gawa. Ayun na pala. Okay na? Tuloy sa second reading. Walang no? Pure prudence, shrewdness, trustworthy. Asan yung unrighteous mammon. Ito, unrighteous mammon. At saka, deal deceitfully. Or paniniil. Ito kasi isa lang naman Sa gospel, meron dapat keyword dyan ng pandaraya eh. Ayan nga po, unrighteous mammon. Ang righteous mammon, pandaraya. Ang mammon ano yun Baal yun di ba? Materialism Diyos yung mammon. Iba po si Baal. Diyos ng mga yan di ba? Hindi. Iba po si Baal. Wala namang righteous na mammon. Ito pong unrighteous mammon, ibig lang sabihin, nakuha nila itong kayamanan na ito sa pandaraya. Hindi maayos na pagkamal ng kayamanan. Basta mammon, evil ba yun? Basta sinabing mammon, evil. Hanapin natin, gusto niyo. Kasi ang mammon, wealth Wealth po, material unrighteous wealth, kung pandaraya. Unexplained wealth. Unexplained wealth. Baka diskaya yung sabi. The confidential fund yan. Meron pa po ba? Wala na. Yun lang nakikita ko na Okay. Tuloy tayo sa second reading. Second reading to be read by Brother Tonying. Ako ba? Okay. Ang pagbasa mula sa sulat ni Pablo, unang sulat ni Pablo kay Timothy, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 8. Ang pagbasa. Una sa lahat,
ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhikan, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Hanggang 8. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, himay-himay natin. Brother Boy, sa talata 1 hanggang 3, ano ang pakiusap ni Pablo tungkol sa dapat ipanalangin sa Diyos? Meron kaming LBS. Unang-una, sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Hanggang 3. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa sa mataas na kalagayan, ang mga hari at ang lahat ng umasa sa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Thank you, Brother Boy. Brother Butch, sa talata 4, ayon kay Pablo, ano ang gustong mangyari ng Diyos? Gusto niya kasi maligtas ang lahat at malaman ng lahat ang totoo. So hindi lang salvation, kundi the truth. And what is the truth? Thank you, Brother Butch. Brother Alex, sa talata 5, ano pa ang sinabi ni San Pablo tungkol sa katotohanang ukol sa Diyos at ang tagapamagitan sa Kanya? Ako, ito yung karugtong ng katotohanan sinasabi. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Thank you, Brother Alex. Brother Quiz, sa talata 6, pang-6, ano ang ginawa ni Kristo Jesus upang tubusin niya ang lahat mula sa kasalanan? Sapagkat iisa ang Diyos at
iisa ang tagapapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao, si Kristo, Jesus ay naghahandog sa kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ay Ika-anim? katuluyan ng Tama ba yun? Kanin. Inihandog niya kanya. Nihandog niya ang kanyang, yun. siya ay katuluyan ng banal ng layunin ng Diyos at nahayag ng katakdang panahon. Okay. So, talata 7, Brother Tonying. Ano ang revelasyon ni Pablo tungkol sa papel niya sa pananampalataya para sa mga hentil? Kapito na sana ba tayo? 7. 7. Kapito. Dahil dito. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Thank you, Brother Tonying. Balik tayo kay Brother Boy. Sa 8 talata, ano ang hiling ni Pablo ukol sa panalangin ng mga lalaki sa lahat ng dako? Ibig ko ngang ang mga tao ay magpanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Thank you. Okay. Dito sa akin, ang sinasabi niyo lalaki, no? Ibig ko nga ang mga lalaki pero dito tao. What's the difference? Pag binasa niyo po kasi yung mga sumusunod na talata, it's about babae. Kaya po mas akma po yung lalaki. Yung hindi po kasama dun sa ating pagbasa. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. After pagkatapos After po. Verse 9 na yun. Verse 9 po. Okay. Tanong, Brother Tonying. Ang tanong, sino ba isang si Timoteo? At para gabagang 2 sulat pa ang ginawa ni Pablo para kay Timoteo. Sino ba itong Timoteo na to? Di ba kasama yan ni San Pablo? Ito yung kanyang Ang Kristiyano na mula sa Asia Minor. Isang Griego ang kanyang ama at Hudyo naman ang kanyang ina. Siya ay naging kasama at katuwang ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. Sa unang sulat, bla bla bla. Yun. Yung po si Timoteo. So, hindi kaya itong si Timoteo ay naging isang bishop na namahala ng isang iglesia doon sa mga hintil? Yeah, totoo, yes. Naging bishop siya. Yun. Kasi tinirain siya ni he was trained by St. Paul. At saka pinagtuli pa siya ni St. Paul para mawala yung mga criticism sa kanya. Tandaan mo, maraming community na tayo si St. Paul sa Asia Minor, di ba? Pamalat, Thessalonia, di ba? Marami siyang tinayo. At isa doon sa mga bayan na yon, pati Ephesus, sa mga bayan na yon, ang naging bishop ay si Timoteo. Okay po. Meron pa nga 2 yan Timoteo and Titus. Eh si sino to? Sounds like Tunying. Pwede rin. Opo. Brother Hector, ano na po? Keywords na. Keywords for the reading.
we pray for leaders, for our leaders. Hindi lang leaders, pati mga Then emphasize ko lang officials and corrupt persons. Dito nga eh. Sa komentary ko dito parang ayaw ko nang basahin. Masyadong vulgar. Ano kasi ito, we pray for authorities para Authorities. maayos Yeah. Opo. Pero ano po ba ang ano ba ang connection nito doon sa gospel at saka sa Pwede po, verse reading? Parang wala naman ditong mga tungkol doon sa mga pandaraya, tungkol sa mga katiwaldas. andito po yung kasi sabi nga, ipanalangin nga daw natin. No, idulog natin sa Diyos yung ating mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Dalangin din natin ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. In contrast po doon sa dalawa, sa gospel at saka sa first reading, puro pandaraya po yung The power of prayer. Opo, ito tungkol sa panalangin naman. Para tayo ay hindi makaranas nga korupsyon. Para mabuhay daw tayo ng mapayapa at marangal. Para Nangyayari ba ito? mangyayari yan sa September 21. Sama ka, brother boy? Pwede na pala eh. Sama ka, brother boy? Iniisip ko nga, baka hindi ko kayanin. Oo nga ako din eh. Baka mainit. Oo. Tsaka baka mulan. Yung ulan. Delikado. Simba tayo sa Sunday, iwas po sa rally. Why? Ayaw mo sumama sa rally? That is against corruption, di ba? Sino bang organizer nga pala? Marami. Pati simbahan. Marami. Parang hindi ko nadinig ang simbahan eh. Meron may pastoral Meron. letter, di ba? Meron ba? Meron sa pastoral letter, pinapupunta nga tayo eh. Ang MFC, pinapupunta. Meron ba? Wala akong nakita may post na ba ang MFC? Wala Parang wala pa. akong nakita eh. Kasi ang sabi dito sa sa shrine, ang mga pupunta diyan, nakalagay nga sa pastoral, pupunta tayo diyan para manalangin. Manalangin. Hindi yung rally na maingay, na magulo. Meron ba, quiz? Ano sabi ng nung last Monday sa MFC? May sige. Sis, i-share mo sa group, quiz. You can post it here if you want. So everybody will know. Dito sa akin, Thank you. dito sa akin mga brother, merong doon sa commentary, Apo, may sinabi rito pray for all. pray for all. The core instruction is to offer prayers, requests, and thanks for all people, especially those in positions of authority. This public prayer is not just for believers, but for the whole community, aiming to create a stable and peaceful society where everyone can live in accordance with godly principles. Yeah, Pray for our leaders. Para talagang yung mga pagbasa ngayon is parang prophecy fulfilled. Prophetic talaga. Prophetic. Pero sana ma-fulfill din na maging mapayapa din yung pamumuhay nga ng mga tao, nating lahat. Unang-una po, maunawaan natin yung nangyari kay Noah, nagbaha. Eto ngayon dito sa Pilipinas, nagbaha din. Kaya ngayon lumalabas na lahat yan.
Kundi pa Para bumaba. ma-expose nga yung mga katiwalian. Oo. Wala Talagang na. padala Hindi si ba Lord ng bahay. ganun ang nangyari sa Noah? Mm. God allowed it. Pero sa Noah, nilipol. Kaya nagbaha. Nilipol lahat ng masama. Ako, Ay, ngayon na, malilipol na rin ngayon lahat ng masama dahil sa baha natin. Ibig niyang maligtas ang lahat. So, walang At pinipili makaalam dyan ng kung masama o katotohanan. mabuti. Basta lahat kailangan maligtas. Yung gospel eh. woe to you who are corrupt. Ganda nung ano, no, yung shinare ni Sister Marlene dun sa group. Oo. Ako ang prayer ko, sana, tuloy-tuloy na to. Yung sinasabi nilang sinasabi nila. Kasi tumanda na ako, no. Lahat ng from ang inabot kong presidente, si Macapagal eh. Lahat yan pinangarap eh. Nagaganda ang Pilipinas. Na mayaman tayo. Ano. 70 na ako. Wala akong nakita. Tunan sila ng greed eh. Oo. Kaya nawala. May nakita ako sa Facebook. Ano ba ito? Netherlands ba yan? Walang mountain. Ang Singapore, walang Resources. farming. Natural resources. Oo. Limited Ang Japan, wala land. Pilipinas, lahat yan meron. Mismanaged daw ang Mismanage naman talaga. Ito po yung meron nga palang MFC. Oo, meron. Pero sino sumulat dito? Walang nakalagay eh. Ano? Itong who to you who are corrupt. Sino sumulat nito? Hindi po sinabi pero ginamit kasi po yung letterhead ng MFC at saka andyan po yung address. Oo. Pero walang may signature lang. Walang baka ito po yung position letter ng ng MFC. Kaya hindi po siya dapat hindi nga, dapat merong signatory. By command responsibility, siguro yung country yan. Kung hindi yung country servant, yung servant general. Baka nga fake news to dahil ginamit lang yung logo ng MFC. May karugtong pa to Hindi nang minsan may karugtong minsan yung signature nasa second page May second page. Pero paano pong sasabihin yung fake ito? May mali po ba dun sa nakasulat, Brother Tunying? Wala naman. Pero dito sabi ni Quiz, SG sabi Padilla daw Ha? Saan sinabi? Baka si sabi Padilla daw ang sumulat Si Javi daw? Yan ang kalagay. Pero wala nga rito sa letter Walang signature Tingin tayo na may signature. Salmo natin. Ayun din. It's the same thing. Praise the Lord who lifts up the poor. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. And then yung gospel acclamation po, si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Yan, di ba si Christ nga, he identified with the poor. Hindi naman siya nag-identify dun sa mga rich and famous Yes. So, pray for all. Dito prayer naman. Ito. So, ano pong pwede natin ilagay dito sa Bibla? Sa mga keywords natin. Keywords? Use stewardship. Unjust. Businessmen. Pray.
Okay ba na? No one can serve two masters. Dito po sa ano, Sa Hibla. ayun ang ano nyo. No one can serve, you cannot serve both God and Mammon. May part na po nung ano natin yung pagbasa. Wait po sa Hibla. Okay, waiting. Baka meron pa po kayo. Ako meron. Kaya lang parang additional lang dyan eh. Sige. God wants everyone to be saved. Ano to? Dash? Long dash? Even the lovers of money. But we cannot serve two masters. By His grace, we should choose to be servants of the Lord. Wala pa si ano, si Quiz Brother Boy, baka meron ka din, Brother Boy. Ako maisip. Hugot. Hugot na? So kung pagpipilian nyo, may hugot na rin ako. Ano hugot mo? Paano ko babaguhin ang aking prioridad sa buhay upang Ano yung babaguhin mo? Ang aking paano ko babaguhin ang aking prioridad? prioridad. Priority. Aking prioridad sa buhay upang mapaglingkuran ko ang Diyos. Meron akong Hibla. Sige po. Andito na? Ay, wala. Asa na, Brother Tuning? Binabasa ko pala ko. Mahaba eh. Gusto ko babawasan ko yung naiksi lang. Ang katotohanan ay maihahayag na kaligtasan ay para sa taong naglilingkod, tapat at handang sumunod sa ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Nasundan mo po, ang katotohanan ay maihahayag na kaligtasan ay para sa taong naglilingkod ng tapat at handang sumunod sa ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Nga lang, Tagalog nga lang. Yan, puro kayo Inglesero eh. Hugot ni Coach, mag-donate daw. Challenge na yun.
Uy, mukhang challenge siya eh. More than good. So I put it in dun sa hamon na. Yung kwan, project ni Marcos sa kwan, DWS, di ba yun? No one in, no one, nobody hungry. Sabi niya yata, No one pinapakain yung in, mga kwan. no one in need. Hindi yung walang gutom, walang nagugutom. Ako talaga. O, kaya pinapakain nila yung mga kwan, ng mga walang makain. Ganun. Oo. Binibilan nila ng mamon. Hindi, may kwan, meals. Yung inasal niya ang DSWD na palawakin pa yun eh. Tapos nagbigay pa ng kwan 15,000 yata sa mga nasunugan. Quiz, okay lang ba i-tweak ko yung ano mo? Yung hibla mo? Be a good and faithful steward of God's creation so that we will be entrusted with eternal life. O ano bang? Thank you. Ako, may hugot din ako. Ano po hugot niyo? Ano ang mga material na yaman na hindi hadlang para sa tao na pagkalooban ng buhay na walang hanggan? Hindi ba, Pero Pwede bang, Tonying, oo nga, pwede ba yun na hugot? hindi naman sayaman ang kwan ang hadlang. Nasa puso Oo. yun eh. Sa puso. Mayaman ka nga, pero ang puso mo is you are poor in spirit. So, makukuha mo yung buhay na walang hanggan. Kahit na Pero mayaman ka. pwede naman tayong magkaroon ng mga material na bagay na hindi naman hadlang para tayo ay bagyan ng buhay na walang hanggan. Paano po itong naging hugot? Pwede pong ano po? Kasi Kasi para ano ba yung mga bagay-bagay na pwede nating bitiwan ayun, o, pwede o pong pakiayos. ingatan natin Yun. o ingatan natin na hindi naman magiging hindi naman sagabal na maging Kasi parang banal. tanong po ito tungkol sa material na yaman eh. Hindi Yun eh. tungkol sa dapat na gagawin. Kasi pagka ko po sa hugot, ano yung pwede nating magawa? So challenge yun, hamon yun. Pwede mong sabihin, paano ko alisin ang mga hadlang sa aking buhay Oo, pwede yun. Pwedeng Pwede ganon. yun. makamit ang buhay na walang hanggan. Yun. Sige, ayusin natin ha. Hmm. O, Ano yung mga bagay na dapat nating iwaksi, di ba? Oo. Iwasan o alisin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos ng at buhay na walang hanggan. Ganun. Kasi para sa akin, yun nga, hindi naman masamang yumaman, di ba? Hindi naman dapat maging hadlang yan para ka maging banal. Hindi naman po kasi, yun nga yung sinasabi nga ni Brother Hector kanina, na it is yung heart ang tinitignan naman ng Panginoon eh. Actually, may mga kings na naging saints. Oo.
Kasi talagang tumulong sila sa mahihirap. Kasi nga 'di ba, ang sabi nga natin, ang sabi rin naman sa ano, na Christ identified with the poor. Yun nga po yung doon sa ano natin yung purihin ng poong Diyos na sa dukhay nagtatampo. So, meron preferential ano ang tawag dito, preferential treatment for the poor, kumbaga. Tayo bilang community nga, 'di ba? Kasama 'yun sa ano natin na Kasi para pa, makatulong, hindi magpahirap. oo nga, tama yun. Pero in fairness sa mga mayayaman, diba? Parang palaging nasisisi yung mga mayayaman eh. Diba? Mapapalad ang mga mahihirap. Yun nga, Mapapalad ang mga tumatangis. Kasi yung mga mayayaman, madalas may kasamang greed eh. at saka may pride. Yun po kasi yung ano, Parang greedy sila. kasi Tulad mga kwan, diskaya. it Puro kwan pertains eh. to stewardship di ba? Kasi nga tingnan mo yung mga diskaya, sinabi niyo example, ipangalandakan ba naman nila yung kayamanan nila nakuha nila sa, wag na natin sabihin kung saan. Di ba nung in-interview, pinakita daw yung mga kung ano-ano. Kailangan mo pa bang ipakita? That is pride So ano yung nasa puso nila, di ba, pride? Yung bang nakamal nilang kayamanan, itinulong nila? Hindi naman, di ba? Bagkus, dun sa ibang mga proyekto nila na naanuhan nakapagdulot pa ng kahirapan doon sa mga taong naninirahan doon sa mga lugar na yun dahil sila yung binaha, sila yung naapektuhan. O, tingnan natin yung mga mayayaman dito sa Pilipinas. Kagaya nila Gokong Wei. Sila Gokong Wei, mayayaman yan. Pero hindi naman yan naging mga balasubas, di ba? Opo, pero Mga C. Henry C. Yan. oo. But, Marami siguro rin naman, businessman na yumaman eh. tumutulong din naman siguro sila sa mahirap. Hindi naman natin sila inaanuhan, ginajudge or anything. Pero yun nga yung, di ba sa lahat naman ng mga pagbasa dito sa sa banal na aklat. Pagka sinasabi naman na ganun yung mahirap, sinabi nga it is easier for a poor man to enter the eye of the needle. Diba? Or a camel to enter the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kasi nga, meron talagang yung mga mayayaman na tendency na magkamal sila ng kayamanan because they are deceitful. Di ba nga Mas greedy na sila. oo, They greed. love money more than service. Hindi pa. O tingnan mo yung iba, di ba? Sangkaterma na, hindi naman nila mauubos yung kayamanan na yun, but then, they still, di ba? Kuha pa rin sila, gawa pa rin Yun na sila. lang, di ba yung mga proponents na pag may mga projects, meron na silang SOP ganyan. Kung hindi nila kinuha yun, siyempre napunta sa project yun para mas maganda ang quality. Yes. Wala nabawasan na Opo. Ayun nga sa Bible, di ba, may lumapit din kay Christ. Tinatanong niya, ano ba yung commandments, di ba? Pero sinagot niya, di ba? In-enumerate niya. Pero ano daw yung paano niya para makamit niya yung eternal life. Pero sinabi ni Christ, pagbili mo yung ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap. Iba nalungkot. Ito Kasi pa pala hamon. nakapart doon sa kayamanan niya. Kasi nga yun nga yung ng heart, condition of the heart yung tinitingnan. Kung willing ka bang makapag-share ng meron ka. Not necessarily naman na yun, kasi yun, sobrang yaman, kaya hindi siya makapag-part dun sa yun yung tendency ng mga mayayaman. Pero Alex, additional hamon. Sige po. Pray for our public officials that they may serve with integrity, honesty, and They serve with integrity, honesty, and humility. Pwede ba yan? Kasi yun Honesty is such a lonely word. Everyone. Justice pala.
Untrue. Integrity, honesty, and justice, ano? Hindi na humility. Kasi parang integrity, may pagka-honest humility na yun eh. Opo. Hindi, lagay na natin para O sige, masaya. para kumpleto na. Oo. Pero anong hibla natin? Pili na kayo. Parang simple lang yung kaya. I-quiz. Brother Boy, ano pong gusto nyo? Ikaw mamili sa mga hibla na inilagay. Itong first, pwedeng dagdagan ng kwan. Di ba may karuktong yan? No one can serve two masters. Either you hate one and love the other, or ano ba Kaya yung lang, ano po karuktong? yun? Direct quote po yun sa ano? Direct Eh, quote hibla po naman dun yun. sa pagbasa. Opo, hindi po hibla yan eh. Direct quote yan doon sa ating readings eh. Opo. Maaari pa siguro ang kunin nating hibla dyan. Kung ganyan, ay yung salmo. Actually, yung salmo, yan ang nagiging hibla eh. Diyan po kinukuha yung hibla talaga. Sa Salmo. Salmo. Opo. Ano sinasabi sa salmo? Praise the Lord who seek. Diba yan? Praise the Lord who lifts up the poor. Oh, Riin ng pong Diyos na sa dukhay nagtatampo. yan. Parang pinakamalapit yung kay quiz. Be a good and faithful steward of God's creation so that we will be entrusted with eternal life. Brother Boy, anong pipiliin mo? Kasi sila lahat nagbigay nito eh. Pili na. Ako yung be good and faithful steward of God's creation. Be a good and faithful steward. Ito na po. Okay. Yan sa akin. Copy. Lagay na natin sa para tapos na tayo. Yay! Meron pa po bang hamon? Kanina merong mamon dyan ah. Di ilagay mo yung mamon sa hamon. May mamon na yung hamon eh. Okay na po. Close na natin. Closing prayer, Brother Boy. Mamaya. Sige. Ang How with hamon ko feelings? ito. Ito gusto yung dagdagan yung hamon. Ubus na daw yung mamon. Sabi ni Quiz, ubus na daw yung mamon. Ipanalangin natin ang mga taong namamali ng daan. Huwag pamarisan at huwag pag-usapan. Ano daw? O nag-ano ng lalagay na ng ganito si Quiz. Ano na? Bibles. Bibles up. With feelings. With feelings, ha? Brother Boy. Dali. Bible mo. Sige lang po. Sakit ng ulo ko. Allah. Brother Butch, hindi makita yung Bible mo. Inom ka na ng gamot. Kaya lang ako. By Jessic. Yan. Okay. Ready na kayo? 1, 2, 3. Sandali lang ha. Salali lang. Babalik agad ang batibot. Bakit nawala ang LDS? Nilagay pala dun sa sige, one more time ha. This time with feelings ha. Okay, 1, 2, and 3. Yung. Talaga naman. According to CBCP News Post. Si Javi nga yung nagsulat daw. Okay. Next week, ang kwan yata natin. Pasi si kwan, Brother Jerome. Kung pwede siya. Palagay kasi Brother Jerome na po. Kasi pa yung kanya yung last time
June. Kung di siya pwede, si Brother Boy uli. Ako na lang, ako na lang. Brother Boy, oo. Okay. Sige. Okay. Sino po yung closing? Ako na. Ay, ikaw na, Brother Boy. Okay. Bago ako mag-prayer, may lumabas dito sa Facebook ko eh. Ano po? May lumabas na quotation, sabi, Sige huwag po. kang malungkot kung wala kang pera. Ang pera nga hindi nalulungkot na wala ka. Reciprocity yun, ha? Maganda yan. Bagay na bagay kay Brother Tunying. Bakit daw ang tao walang pera? Pero yung pera, may tao. May tao. Nalulungkot. Nakadikit nga yung tao sa pera. Amen. Sige. Saint Closing Joseph prayer of tayo. Cupertino, ora pro nobis. Oo. Amen. In the name of the Father, Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord God, again we praise you. We give you thanks, Lord. We worship you. At maraming salamat ulit, Lord, sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo. At sa gabing ito, marami na naman kami natutunan. Lord God, salamat po sa pagpapadama mo ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, at ng iyong goodness, Lord. Lord, we pray for our family, our friends, our brothers and sisters, lalo na po sa aming mga pinuno. Lord, pakalooban mo po sila ng magandang pag-iisip na sana po ang kanilang tungkol sa mga aming leaders ng kanilang plano, magagandang plano para sa bansa, para sa ating mga kababayan ay matupad. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Son, the Holy Spirit. Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ano lang daw po, reminder yun doon sa ating bowling. Bowling. Oh, Brother Boy, ikaw na mag-explain. Maya. Gagawin ko. Hindi, explain mo na sa kanila ngayon dito. Yung ano. Invite Buoyant lang din tournament is on September 27. Yun ang pag-usapan namin ni Brother Tom kaninang umaga. Expected budget. Mga at least mga 8,000. 8,000. Magkano tayo dun sa sa budget? May lalapitan tayong mga tao na lagi naman sila eh. Donors. Ang binanggit sa akin ni Brother Tom, yan, approach ko raw si Brother Hector, si Brother Butch, si Brother Alex. Call. Lahat ng members. Apat na, di 2,000 yan. Lahat ng MFC, lahat Serpents member. Kuis, baka pwede ka, Kuis. That is September 27. May bowling po tayo. So we can see you face to face sa wakas. I hope you can join us. Magdala ka ng mamon. Ay, ng Ismada. Saturday ba yung 27? It is a Saturday. Saturday. Kukumbidahin natin yung taga Batangas, Cavite, Baras, of course yung South, yung East, North, Central. Pwede silang bukas ang plano ko, I'll make contact with them para malaman kung may mga players sila. Si Brother Tunying nagsabi na
Brother Tunying nagsabi na Player siya. baka wala silang players, pero andun sila. Ah. Ganun pa rin ba, Brother Tunying? Ganun pa rin, oo. Basta yung Tama po. Kahit na wala kaming players, pupunta Ayan. pa rin kami. napupunta ka rin. Hindi nga lang Dadalhin ko siguro yung 13 pounds na bola ko para gamitin mo. Ayan. Finalize ko 13 bukas. pound. Oh, 13. Finalize ko na. Wala na. Wala Yun. tayong solicitation letter? Wala daw po eh. Sabi Wala daw. Oo eh. Kasi Sabi kay ni Brother Hector naman, kay Brother Alex, at Brother Vince, Brother kaya na Paul. daw natin lahat eh. Sabi ko kay Brother Tom, wala pa po yung ano ko noon, wala pa po yung pensyon ko at that time kasi katapusan yung pensyon ko. Hindi ko Ako din eh. kinaya. Ako din. Pwede na Pero, natin God will i-donate provide. yung yung increase. Sana nga no, yung increase. But God will provide. Oo, paano yan? Opo. Tuloy yan. December. Wow, meron silang family day sa Tarlac. Ang galing naman. Enjoy December 14, no? Buti pa sila. Tayo kaya, wala pa tayong ano, no? Christmas Tayong, party. Christmas, wala pang napagkasundo ang date. Wala pa. Wala pa nga tayong Anong tawag dito? Retreat? Yung kwan pala, yung Christmas kwan, Opo, may Advent recollection, retreat po. Advent retreat. Opo. Usually that is in November. Opo. At ano balita dun sa natin? Sa Ano? General Assembly. Meron pag-usapan na kayo. Wala pa po, but I think it will continue until this year. Kasi kung mahihirapan na po tayo, baka balik na lang ulit tayo. Pero maybe we can find ways. Para magkita-kita, mas maganda yung nagkikita eh. Mas Diba? maganda talaga. Oo, kesa yung kesa Kaya lang kung nagkikita tayo, konti tayo eh. Yun nga lang eh, kasi we really have to exert effort pagka magkikita. Anyway, alam naman natin na it is the last Saturday of the month. So at least we can save the date. Diba? Yung mga activities natin na pwede naman na makadalo tayo, magkaroon tayo ng priority date every last Saturday. Yun naman yung inaano ni Brother Tom eh. Kasi it's only once a month that we get to see each other and to have fellowship. Parang yun na lang sana at least ma-prioritize natin. Diba? Buti na lang active yung East tsaka yung South. East at saka South. Oo. Oo. Sa Lalo North, yung si Brother Alex yung gadala. Sa North. Tatalo tayo sa North. maganda. Ang Central, active ang Central din. Si Brother Di Boy. ba i-combine ang kwan, ang East at saka North? Opo, East at saka Ilan bang dapat players doon? Tig-anim. 6 bawat team. Pero palagay ko, ang gagawin na lang natin, this is just a suggestion if you may. Kung ilan po yung willing na maglaro doon, and then we just divide. So, hindi na Alam ko sa amin, isa lang, si Brother Sunny lang eh. Ay, ganun? Hindi ka rin lalaro, Brother Hector? Hindi, mahina na ang balakang ko eh. Baka hindi kaya magdala ng kwan, yung bowling kwan. Luyuyuko ka. Ay, nasa Dubai pala si Brother Rolly. Nagbibigay sa anak niya. Sino sa Dubai? Brother Rolly of Tarlac, according to Kuya. Alam, may makadalo rin sa Oo nga. Yeah, he usually does his vacation there. So, sana, ganun na lang siguro, Brother Boy, Brother Butch, tingin nyo. I think anyone who is present and willing to play, divide na lang. Kasi kung walang per NCR Ang sabi sa nakalimutan ko pala. Ang sabi sa SM, walang reservation pagka weekend. Just Hindi sila tumatanggap na first come first serve. First come, first serve. Sabi ko maaga naman kami, 9.
Mm. Sabi niya, oh, Okay lang yun. Kasi ako, if I may, I would rather play yung ping pong doon. May ping pong di ba? Kasi the last time we went there, kasama ko yung mga anak ko, we played ping pong. Table tennis lang. Ano lang, palo-palo lang just to perspire. ako siguro pwede pa akong So, mahawak ng bola. oh. Ano po kasi ako meron akong may injury talaga ako sa mga kamay. Both hands kasi nung nagwo-work ako. Meron mga brace ako talaga before. Kaya hindi ko na siya mapuwersa. Aton yung mag-invite ka rin ng handmaids sa pagana. Hindi na bowling yun. Ano yon? Bowling-lingan. Ikaw ha? Walang puling-lingan ka dyan. Okay. Okay. Siguro maraming Good salamat night, po, kapatid. everyone. Have a good night and God bless Enjoy your us all. sleep. So next week ako ang Ayan facilitator. po. Sige po. Okay. Okay lang po kayo. Sige, Sige po. sige. Okay. Thank you. Thank Thank you, you, thank you. everyone. Good night. Good night. Don't let Night. the bugs bite.